Hello mga kanayon. Pupunta tayo ngayon mga kanayon sa isang construction site. May nagbubuhos doon ng second floor. Ang gamit nila ay gumamit sila ng steel deck. Pupunta natin kasi maganda yun. Medyo nakakatipid tayo doon. Titingnan lang natin kung paano nilang ikakabit para pwede natin gayahin mga guys. So tara, samahan niyo ako dahil alam ko interesado din kayo nito. Tara guys, come on! Magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay maglalagay tayo ng steel deck sa ating mga biga So guys, o sa ating mga beam. kung makikita nyo guys, magbubuo sila ng slab gamit ang steel decking. So nandito tayo guys para tingnan natin kung ano ang kanilang procedure para maisagawa ito. So tuloy natin. So yan, nakikita nyo. Tingnan nyo. Yung mga beams nila partially poured na. So feeling ko dito kaya nila ginawang partially poured yung mga beams kasi isasampa nila yung steel decking nila dito sa dito sa biga na ito. Tapos kaso guys, ang beam nila napakarumi. Kung nakikita niyo dito ang dumi-dumi ng mga beams, sana malinis nila ito bago sila mag-proceed sa paglalagay ng mga deckings. So unang-unang mga boss, natapos na tayo magbuo sa ating mga biga o sa ating mga beam. So yan, so nilagyan natin ng support para sa ating steel deck. Okay daw. Kung steel decking gamit natin guys, mas nakakatipid na tayo sa forms. Pwede ng kahoy ang gagamitin. Usually kasi pag mga conventional slab, yung hindi tayo gumagamit ng steel decking, ang mga staging natin dyan, mga scaffoldings, ay usually ang gamit natin mga BI pipe, mga H-frame para matibay talaga. So guys, napakadumi ng beams. Ito ay kaya nga isa to sa mga dahilan sa construction. Kailangan talaga mayroong engineer na ma-assign sa pag-inspection. Kung ikaw may-ari ng isang bahay, nagpapagawa ka ng isang bahay, kailangan magtalaga ka ng isang engineer o tinatawag nating resident engineer para pagmamasdan yung mga construction worker sa site na gumagawa. At pag sa mga ganyan kasi, itong mga kontraktor na to, kailangan din silang required din sa kanila maglagay ng engineer nila. Bukod sa isang resident engineer na tinalaga ng may-ari ng isang bahay, yung gumagawa, yung kontraktor, kailangan din mayroon silang supervising engineer para titingnan yung mga gawa. Kasi kagaya nito, wala na magmamando sa kanila guys. Inuuna na nila yung scaffoldings, pag-prepare ng steel decking. Pero yung sa paligid nila, lalo na yung sa beams, napakarumi. Kung makikita mo, kung bubuhusan nila ito ng ganito, sa bagay, hindi naman siguro nila bubuhusan ito ng ganito. Wala pa naman tayong nakikita eh. So, huwag muna natin silang i-judge. Pero, kung sakaling kayo mga guys, magpapagawa ng bahay, dapat isa ito sa titingnan ninyo. Kung sakaling man
maliit lang yung pinapagawa yung bahay at hindi na kailangan mag-hire ng engineer or kasi nagtitipid sa gastos. At least alam niyo kung paano tumingin sa construction. Mga ganito, huwag po ninyong papayagan kasi ito pong beam na ito, unang buhos to, partial siya, kung mapapansin nyo, nakikita pa yung mga reinforcement ng beam na kabitaw. So pag binuhusan nila yan kasama ang slab, maaring yung pangalawang buhos ay hindi na magkakaroon ng proper banding dito sa existing beam na ito. Kasi hindi na siya didikit dahil puro na buhangin. Although sasabihin man natin mayroon siyang dowel, pero hindi siya enough. Madaling mag-crack yung concrete. Okay. Sa lahat ng vertical natin is isang gas na yun. Ayan. So, kaya kung titingnan mo yung nila, yung beam, titingnan mo, halos kung sisilipin mo talaga hindi nalulusot yung, kung gagamit ka ng, pag nagbusa gagamit ka ng 3/4 inch na gravel, hindi nalulusot dyan sa reinforcing bar. Yun ang problema dyan. Okay, pause muna natin dito. So itong steel decking nila, may mga mapapansin mo, may mga groove. Ang tawag dyan is embossing. Yun yung tumutulong sa concrete and steel decking para magkaroon siya ng banding. Para magkaroon siya ng kakapit siya ba? Para mayroon siyang magsisilbing shear connector. Ngayon, nakapatong yung yung steel decking. Makikita mo dito, ganyan ang arrangement nila, pinapatong na nila yung steel decking doon sa beam. Kaso guys, dapat bago nila gagawin yan, kailangan nililinis mo na yan. Mayroon silang preparasyon dyan sa beam, kasi pag nailagay na yung steel decking na hindi nalinis, paano pa nila lilinisin yan? Oo, kahit gagamit sila ng compressor para itaboy yung mga alikabok dyan. Halimbawa, nandoon na yung steel decking, tapos sa ilalim, paano mo lilinisin gagamitan ng compressor? Hindi rin makukuha lahat yan. So nakikita ako dito, sa tingin ko i-weld nila yan. Ganyan ang arrangement yan. Okay. So guys, kagaya mga sir, titingnan nyo, usually ang ginagawa natin sa site, pag mayroon tayong construction, kailangan, bawal kasi sa mga gumagawa na walang helmet, walang gloves, walang safety shoes, at kung maaari, dapat nakapantalon, hindi yung nakashort lang. At saka, although mayroon siyang ginagamit na safety goggles, pero hindi yan sapat kasi tingnan mo pag napako ka dyan, sagutin ka pa ng may-ari. Although napapansin natin, maliit lang naman yung ginagawa nila. Talagang lang to, residential, mga ilang square meters lang to. Pero hindi yan sapat na dahilan para gumawa tayo ng isang hakbang na bawal talaga. Sa kahit simple lang na nagpagawa ka ng isang bahay na bahay kubo, dapat nga laging safety yung mga tauhan. Okay. Extended na tayo
Okay, pause mo na. So nakikita ninyo yung steel decking na inuukaan nila. Kumbaga sa ano, yung lawit mismo i-extend doon sa reinforcing bar. para mas maka Yun ang i-welding nila. oh, ito na Okay. So, kung makikita nyo guys, yung ano nila, yung staging, yung scaffoldings nila, hindi na gaanong siksik. Hindi kagaya ng pag ginawa natin yung sa mga ano natin. Pag gumawa tayo ng slab na walang steel decking, halimbawa plywood, hindi pwedeng ganyan-ganyan lang kasi ang plywood madaling bumigay, madaling magbitak. So kailangan ano talaga. So dito mapapansin natin tipid sa ano sa scaffoldings, sa staging, sa mga vertical supports, bracings. Okay. Sa mga hindi pa nakapag-install. Tapos mo na. So guys, nakikita niyo yung itong beam bukod sa sobrang nipis. Tapos hindi pa buong binuhusan. Kumbaga sa ano, yung design size niya, nagtira lang sila ng kung ano yung thickness ng slab. Itinira nila yon dahil yung thickness na yon sasabay yun sa pagbuhos ng slab. So, kung makikita mo, yung reinforcing bar nila, partial yung kalahati ng kumaga sana kung 20 mm man yan, halos nakalubog yung kalahati, 10 mm nakalubog, tapos yung 10 mm naman nakalitaw. Tapos pag kung binuhusan mo yan, mapapansin mo sa ilang mga ano, like for example sa Sterox, ano pang kakapitan dyan sa huling magiging buhos nila? Wala na. Kasi dapat nga magsisilbing dawil yan bukod sa stirrups siya ng beams. Dapat magsisilbi siyang dawil sa pangalawang buhos na may kakapitan. Pero ang mangyayari nito, wala nang kakapitan. So, mamaya mayroon lang akong komento dito mamaya. Dadagdagan ko pa. So, tuloy muna natin ang panonood. at least hindi. So, Ano natin dyan? So dito nakikita nyo guys, niwi-weld nila yung steel decking doon sa reinforcing bar, which is supposed to be sa mga main reinforcing bar, bawal mag-weld doon kasi hihina yung strength ng rebar natin. Instead na kung sakaling yung strength ng ating rebar is kunwari 40,000 PSI. So, hindi na siya 40,000 PSI. Mas mababa na siya doon. Dapat mayroon silang dowel talaga na kung saan doon dapat lang i-weld yung steel decking. Kasi wala namang problema yun, dowel lang Kumbaga sa ano, separate yun. Hindi yung doon mismo ka mag-welding doon sa main reinforcing bar yun. Ito 25mm yata itong reinforcing bar na ito. So Steel matting, mabilis lang yung video ko, kinikip ko na less than 5 minutes, as more or less 5 minutes para mabilis nyo i-load. Anyway, ito steel matting, ito yung rebar na nakapatong sa mga form
na pang suspended slab. Ngayon, mapansin nyo, So ito yun guys, yung biga nila partial pouring din. Kumbaga sa ano, yung design size ng beam nila, siguro nagtira lang sila ng mga, sa tansya ko nito, nasa mga 150 mm. Kasi ang luwag ng ano nila, yung natira, ibig sabihin pag nagbuhos ka nito, pag nagbuhos ka ng slab, siyempre pag nagbuhos ka ng slab, kasama na doon yung beam, part ng beam na hindi nabuhusan, sabay-sabay na yan. So kung makikita mo dito sa ano nila, sa reinforcement ng biga, kung saan may ano din, may stirrups, ang luwag ng space. So pag nagbuhos ka, papasok talaga yung gravel doon. Usually ang ginagamit natin dyan is 3/4 inch gravel, cast gravel or ano dyan. So ito yun, hindi siya magkakaroon ng chance na magiging ampaw or magkaroon ng voids ng concrete. Kasi pag may mga voids kasi yan, weak yan. Madaling maano yan, weak yung concrete natin. Madaling mag-crack yan pag may mga vibration. So kailangan solid talaga yan. Kaya nga pag nagbuhos ka, para maiwasan yung honeycomb, ginagamitan mo yan ng vibrator. So kagaya niyan, pasok na pasok yan. Yan ang ano ang ibig kong sabihin. Tsaka napapansin ko malinis. Tsaka tuloy natin, panoorin natin yung iba pang mga ano niya. nyo, natapos muna yung bakal ng rebar ng beam, tapos saka steel matting. Sa steel matting, suspended slab to, ideally it's 12 mm. 12 mm, tama, 12 mm. So yung nagtitipid ginagawa alternating. Ngayon regarding sa spacing naman, spacing ideally it's 20 cm by 20 cm. Nice yung gawa nila, malinis yung overall, malinis siya. Pwede na sila magbuhos eh. Yung steel decking kasi, mayroon ng ginawang pag-aaral nito nung unang panahon. Siguro mga 1950s to 1968 doon sa US State University. Itong steel decking, ito ay magsisilbi bilang, mayroong dalawang function ito eh. Magsisilbi siya bilang permanent form and steel reinforcing bars. So siya ang halili sa slab na steel reinforcement sa positive bending moment. Kaya kung mapapansin mo, sa ating mga conventional slab na walang steel decking, ang reinforcement niya, ang arrangement ng reinforcement ay ganito. Pero sa ating mga slab na may steel decking na, mapapansin mo, ganito na rin ang arrangement ng mga rebars. Dahil, pag may steel decking, yung slab natin mag-a-act siya as parang like simply supported beam, na kung saan wala na siyang i-resist na negative bending moment doon sa support sa may beam. So, ang i-resist na lang niya ay yung positive bending moment sa gitna ng slab, na kung saan si steel deck naman ang magre-resist. Kaya tipid na sa reinforcing bar. Kung makikita ninyo, madalas pag mga conventional slab, yung walang steel deck, ang spacing niyan nasa mga 150 mm, yung iba mayroon pa nga 100 mm, 150, 200, depende sa building. Pero kung residential lang, medyo malayo ang spacing. Pero ganoon talaga. Hindi kagaya sa steel deck, mayroon na siyang, sa steel deck ngayon siguro mga 250 mm pwede na ang spacing. Kasi kaya nga kumukunti siya dahil nandoon na si steel deck, magsiserve as pangalawang ano din, nung aalalay siya as steel reinforcement. Pero mayroon ding pag-aaral nito na pag kino-consider daw yung SDRC meaning steel decking reinforced concrete. Pag once na kino-consider mo siya as diaphragm, siyempre ang slab natin, integral part yan ng ating moment frame. So diaphragm talaga yan. So pag once na mayroong pag mayroong tayong earthquake na sinasabi,
nakikitaan nila na ang magiging failure ng ating steel decking ay yung shearing of steel decking doon sa may weld area. Yung welding na yan, makikita nyo yung welding na yan, siya yung unang bibigay. Pipild siya sa shearing kasi gumagalaw na yung building horizontal in any direction. Random naman yung movement yan. So magpipil yan, tearing of sheet. At saka yung spot welding, unang bibigay yan. So parang ganito ang ginawa, guys. Kung i-recap natin, kunwari nagbuhos ka ng beam na 400 mm. So ganito, bubuhos ka ng slab. So ang deep valley ng beam mo talaga as prescribed or as design, 400 mm. So ang ginawa, so kunwari kung mayroon kang thickness ng slab na 125, ang binuhusan mo lang partially ay yung size na beam na 275 mm. So ito na yung kalalabasan, guys, no. Sa nakita ng video natin kaya na, maganda yon yung gawa nila, kaso mayroon lang kasi akong mga kunting comment lang doon. Lalo na sa yung pagbuhos ng beams na hindi monolithic. Against kasi ako dyan eh. So makikita mo dito sa aking ginawang diagram. So andito yung steel deck. So naka-weld siya, nakasampa siya sa beam. So ini-emphasize ko dito yung dimension ng beam. Hindi siya buo. So kumbaga sa nag-assume lang ako dito. Hindi ko naman alam kung anong dimension ng beam nila eh. So dito, nag-assume ako na 400. So ang binuhusan muna ang beam na 275. Andito rin nakalagay siya. So ipapakita ko maya guys kung ang impact nito kung bakit against ako dito sa yung ginawa nilang partial pouring. Ito yung sinasabi ko sa ating structure. Once na dumating yung sakuna na hindi natin pinapangarap, of course, pero dapat nating pinapaghandaan. Kaya nga lagi nating napag-uusapan yan pag nagpagawa tayo ng bahay. So pag dumating ang isang lindol o yung sinasabi ng earthquake, yung lupa natin na kung saan doon naka-anchor yung structure natin, gumagalaw yan left and right, forward and backward. So para kang dinudo yan. Pag once na ganun ang estilo sa movement, kung structure mo rin, o sabihin nating nagpagawa ka ng 2-story, so yung 2-story mo na house, sumasayaw din yun left and right, forward, backward. Pakita ko dito sa animation. Papakita ko lang dito isang direction ng movement, left and right lang para hindi medyo complicated. So kung makikita mo, pumapaling yung column kasabay ng beam at slab. Yan kasi ang mga integral part ng ating structure, ang tinatawag na moment resisting frame. So sila yung nagre-react. So kung ang slab ninyo ay ni-reinforce ng steel decking, so imagine niyo kung ang steel decking ay naka-spot weld lang, although nakaipit naman yun, kaya importante talaga nakaipit yung yung steel decking nyo doon sa kumbaga sa nakasakay siya sa beam, tapos nakasakay, naka-weld. So hindi siya basta-basta. Kaso pag mayroon na kasing ganitong klaseng movement na nakikita ngayon sa animation, lahat yang gumagalaw, pati yung pinagwiwildigan, maaring bigay yung sheet doon sa pinagwiwildingan. Maaring yung pinagwiwildingan nyo, kinalawang yun, kumbaga sa hindi na yung strength niya na original eh. Kasi may welding na may sugat na siya eh. So may tendency na bumigay yun at ma-weaken, pwede siyang magbakil.
magbakil na kumbaga sa ano, mababali. Kapag nabali siya, may tendency na wala ng puwersa, vertically mawawalan ng puwersa. Mas maraming reinforcement yung walang steel decking kaysa meron. So kung wala tayong horizontal movement, walang lindol, kung gaba sa ano, gravity loading lang, walang problema. Talagang matibay talaga yan. Pero guys, iniingatan ninyo kasi hindi nga tayo nakakasiguro sa panahon. Pag gumalaw ang ating structure, yun na yung kalbaryo natin. Hindi natin sigurado eh. Ngayon, ang isa ko rin sa nakikita dito guys, yung iba dyan kasi, kagaya nitong video na ito, pag nagbuo sila, hindi monolithic yung beam. Meron namang iba akong nakikita na gumagamit din ng steel decking pero yung slab at yung beam monolithic ang buhos. Pero kagaya nitong sa video na to, naka-partial siya, hindi siya buo. Kaya nga ang comment ko man kasi dito guys, pag hindi kasi monolithic, pag in case na gumalaw na yung video, may tendency kasi na itong nakikita nyo sa figure na to. So makikita nyo dito, mayroong mga lines na nagsisimbolo na crack. Yun yung sa baba na portion, yun yung unang buhos nila. Tapos yung sa taas, yun yung last na buhos nila na sabay na sa slab. So pag gumalaw kasi ang ating structure, may tendency na unang mag-crack yung huling binuhusan. So pag nag-crack yung huling binuhusan, may tendency ma-weaken na talaga yung structure. Kasi nandoon nakaipit yung steel decking ninyo. So isa sa pinaka pa naman dyan, critical pag nagkaroon na ng diagonal cracking. Kagaya nito sa drawing natin. Kaya pag nagkaroon ng diagonal cracking, susunod na yung dyan, yung separation of concrete slab to the steel decking. So wala na, hiwalay na sila. Wala na yung sinasabing composite action. So yun, failure na talaga yun ang slab. Kaya mas maganda talaga dito gawa ng paraan na yung kumbaga sa ang buhos monolithic, or yung iba ginagawa talagang binuhusan ng buo yung beam. Kasi buhusan ng buo yung beam tapos magkaroon sila ng dowel para yung slab na ibubuhos nakapatong na lang doon sa beam. Ang connection doon, yung dowel na nakaabang doon, yun ang magsisilbing shear connector. Kumbaga sa connected pa rin yung slab doon sa beam kahit na naunang binuhusan yung beam. Tapos yung steel decking nakasakay talaga doon sa beam, naka-weld din doon sa dowel na itinira. Siyempre pag buhos ng beam, may dowel yung nakalawit. So doon sa dowel na yun, doon natin i-weld din yung steel decking. Pwedeng ganun. So makikita mo guys, ayan habang gumagalaw ang building, sa katagalan yan, pag na-exceed na talaga yung strength capacity ng beam, slab at yung usually beam ang mauuna dyan. Kasi yung column, matibay talaga yung column. Pero kagaya ng beam, matibay din yan, kaso hindi siya monolithic pagkabuhos. Kaya yun ang question ngayon, kung bakit parang nagdududa tayong bibigay nga ang beam, isasabay yun doon sa beam. So yun ang mahirap. Kaya pag ganitong movement guys, may posibilidad na bibitak yung beam na nasa itaas, yung huling buhos, pag yung nakaranas yung building ng ganito. So kagaya ng sinabi ko, kung hindi tayo makakaranas ng lindol, walang problema. I'm sure kaya naman yan. Pero yun nga, yun ang delikado pag yung hindi siya monolithic. Kasi mayroon talagang dyan, hindi siya, ang strength niya hindi siya buo. Kung sa 100%, ang strength niya nasa 80% lang.